Magandang araw sa inyong lahat. Kumusta ang lahat? Tayo po ay magkakaroon ng video discussion ngayong araw at inaasahan ko ang inyong pakikinig. Muli, ako ang inyong guro sa Araling Panlipunan, Ma'am Jam. At bago tayo dumako sa ating discussion, magkakaroon po muna tayo ng activity. Itong activity pong ito ay tinatawag nating Guess the Flag. Ibig sabihin po, magpapakita po ako ng mga larawan ng flag at huhulaan ninyo kung anong bansa ito. Malinaw ba? Ito ang unang litrato. May ideya ba kayo kung anong bansa ito? Pakisulat sa inyong papel. Ang sagot, Germany. Sino sa inyo ang nakakuha ng tamang sagot? Magaling at nahulaan ninyo. Ang pangalawang litrato naman ay ito. Pakisulat ulit sa inyong papel para malaman natin kung tama ba ang inyong kasagutan. Kapag nakuha ninyo ang tamang sagot, ipakita lamang ito sa ating group chat at bibigyan ko ng stamps. Ang sagot sa number 2 ay Russia. Sino ang nakakuha ng tamang sagot? Pakilagay sa ating group chat. At ang huling larawan na ipapakita ko ay ito. Ano sa tingin ninyo ang bansang ito? Ang flag na ito ay ang... Tama! Ito ay ang Poland. Sino sa inyo ang nakakuha ng perfect score? Pakilagay sa ating group chat para malaman natin. Ang activity na yon ay may kaugnayan po sa ating talakayan ngayong araw, sapagkat ang mga bansang yon ay kasali o makikita natin sa ating discussion dahil sila po ay kasali sa unang digmaang pandaigdig. Ang huling tinalakay natin ay ang patungkol sa unang digmaang pandaigdig. Ito po ay naganap noong ika-28 ng Hulyo 1914. Doon nagsimula ang unang digmaang pandaigdig. At bago po iyon, namatay si Archduke Franz Ferdinand kasama ang kanyang asawa na si Sophie habang sila ay naglilibot sa Bosnia. At siya po ay pinatay ng isang miyembro ng grupong tinatawag na Black Hand or sila po ay rebelde. Siya po ay si Gavrilo Princip. Siya po ay isang Serbia na kung saan naglalayon siya na mapalaya ang kanyang bansang Serbia sa pamamahala ng Austria-Hungary na pinamamahalaan ni Archduke Franz Ferdinand. Matapos pong mamatay si Archduke, nagdeklara ng digmaan at dito po magsimula ang unang digmaang pandaigdig. At ngayong araw, tunghayan natin ang mga kaganapang naganap sa Europa. Una po dito ay ang digmaan sa Kanluran. Ang digmaan sa Kanluran po ay atin ang na-discuss, pero ngayon pong araw muli ay i-discuss ko sa inyo para malaman ninyo at para na rin po sa mga hindi nakapasok nung araw na diniscuss ito sa inyo ni Ma'am. Ang digmaan sa Kanluran, ito lamang po ay ilan sa mga kaganapan na matutunghayan natin o na makikita at mababasa natin. Una po, sinasabi na dito naganap ang pinakamainit na labanan o digmaan dahil po ito ay ginamitan ng mga malalakas na armas, kagaya lamang po ng machine gun at ng poison gas. Gayunpaman, ang mga kasaling bansa sa digmaan na ito ay mga kilala at malalakas na bansa. Kagaya po ng aking pinakita noon, nilusob ng Germany ang neutral na bansa para makapasok sa France. Ang tinatawag po dito, ang tinutukoy pong neutral na bansa dito ay ang bansang Belgium. Pumasok ang Germany, nilusob niya ang Belgium para po makadaan siya o makapasok siya sa France at madigba niya ang France. Ang Belgium po ay isang neutral na bansa. At katabi nun ay ang Great Britain. Nagalit ang Great Britain sa ginagawa ng Germany dahil hindi nito nagustuhan na digmain ang mga neutral o malaya o walang kalaban, walang kinakampihan na bansa kagaya ng Belgium. Kaya ang ginawa po ng Great Britain, kumampi siya sa Belgium. At gayon pa man, hindi po nagtagumpay ang Germany sa paglusob sa France. At yun pong plano na yun ay tinatawag po nating Schlieffen Plan. At yun po ay diniscuss na sa inyo ni Ma'am. Yun po ay kinuha sa pangalan ng isang general na nanguna sa digmaan at general po ito ng Germany. At naunawaan na ba ninyo ang ating digmaan sa kanluran? Ngayon ay
talakayin natin ang pinaka-topic talaga natin ngayong araw. Ito po ay ang digmaan sa silangan. Kung meron kayong katanungan matapos ang video discussion na ito, maaari po ninyong isend sa ating group chat. Dito po sa digmaan sa silangan, ipapakita ko sa inyo ang ilan sa mga kaganapang naganap noong kasaysayan ng unang digmaang pandaigdig. Una po, lumusob ang Russia sa Prussia. Ang Prussia po ay estado o teritoryo ng Germany noong unang digmaang pandaigdig. Pero sa kasalukuyan po o sa ngayon, ito ay sakop na ng Poland at ng Russia. Ibig sabihin, lumusob ang Russia sa Germany. Ito po ay pinangunahan ni Grand Duke Nicholas. Sino si Grand Duke Nicholas? Siya po ay isang Russian military leader o tagapamahala ng Russian Imperial Army. Siya po ay pamangkin ng dating emperador o merong malaking katungkulan sa pamahalaan. Siya po ay si Tsar Nicholas II. At dito po, hindi nagtagumpay ang Russia sa paglusob sa Germany dahil dumating po ang saklolo ng Germany kaya natalo ang Russia. Nauunawaan po ba? Uulitin ko, sa digmaang ito, sa pagitan ng Russia at Germany, sino nga ulit ang nanalo? Tama, ang Germany. Sa kabilang banda po, nagkaroon din ng digmaan sa Galicia. Saan po ba ang Galicia, ma'am? Ang Galicia po ay isang rehiyon o region na dating sakop ng Austria-Hungary. Ibig sabihin, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng Russia at ng Austria-Hungary. At dito naman po, ang nanalo ay ang Russia. Uulitin ko, sa digmaang ito, ang nanalo po dito ay ang Russia. Subalit, hindi po nagtagal ang tagumpay na naasam ng Russia dahil pinahirapan po sila ng Germany sa Poland at sa pamamagitan yon, tuluyan na pong bumagsak ang hukbong sandatahan ng Russia. Ang sunod-sunod nilang pagkatalo ang naging dahilan ng pagbagsak ng Romanov noong Marso 19 at 17 at ang pagsilang ng komunismo sa Russia. At upang matiwalag ang Russia sa digmaan o matagkal na po siya sa digmaan dahil siya po ay tuluyang bumagsak na, nakipagkasundo si Vladimir Lenin sa ilalim ng pamahalaang Bolshevik sa Germany sa pamamagitan po ng paglagda sa Treaty of Brest-Litovsk noong ika-3 ng Marso 19 at 18. Napilitan ang Russia na iwanan ang Poland, Ukraine at ang rehiyong Baltic dahil sa nung nauna ko pong nabanggit sa unang discussion natin na ang Russia po ay kabilang sa Triple Entente o sa Triple Entente. Upang magkaroon o tuluyan na pong mawala ang Russia sa digmaan, nakipagkasundo po si Vladimir Lenin. So, sino nga ba si Vladimir Lenin? Si Vladimir Lenin po ay isang kilalang leader at revolusyonaryo sa panahon ng unang digmaang pandaigdig. Siya ang pangunahing tagapagtatag at pinuno ng Bolshevik Party na naging pangunahing pwersa sa Oktubre na revolusyon ng 19 at 17 sa Russia. So siya po yung nakipag-usap o naglagda na para maalis na po ang Russia sa digmaan. Ito po ay naglalayo na para magkaroon na po ng kapayapaan ang Russia o sa loob ng bansa. Kaya po tinagkal na po nila ang Russia sa digmaan. Naiintindihan po ba ang ating discussion? Diyan po nagtatapos ang ating digmaan sa silangan at sa susunod po nating video discussion, aalamin naman natin ang digmaan sa Balkan at sa Karagatan. At para naman po sa inyong activity ngayong araw, para malaman ko kung sino ang nanood dito, gusto ko po na magsulat kayo sa inyong malinis na papel sa kung ano ang naintindihan ninyo sa digmaan sa silangan. Pagkatapos po ninyong isulat ito, isend po ninyo sa ating group chat at doon po ako magbabase ng attendance. Ito po ay hihintayin ko hanggang ngayong araw lamang, 5 o'clock. Ngayong araw lamang, 5 o'clock. Maraming salamat sa pakikinig.